Good morning or magandang hapon sa Pinas. Okay guys, welcome dito sa Tea State dito sa India. So ipapakita ko guys yung tirahan ng mga manggagawa dito sa tea plantation na ginawa noong British time na ngayon ay kinonvert na siya sa isang homestay ng mga nakabili na mga Indians. So, kung makikita nyo guys, sa likod ko, meron silang 6 rooms. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron siyang 6 rooms. And then, kung mapapansin nyo, yung roof niya, lahat ay mostly original guys. Yung pintuan, yeah. Yung pintuan niya, yung bintana, yung floor. Then, yung ano ba tawag doon? Yung nasa taas, yan guys ay mga old design. So, eto guys ay tirahan ito noon ng mga manggagawa dito sa tea plantation. So, explain ko ha, nung panahon ng British time, nung pumunta sila dito sa India, alam nyo naman yung mga British, mahilig sila sa tea. Parang tayo, mahilig tayo sa kape, sila naman mahilig sila sa tea. 'Di ba? So, nung dumating sila dito sa India, walang mga tanim na tea plants. So, ang ginawa nila, naghanap sila ng mga lugar kung saan sila pwedeng magtanim ng mga tea. So, marami, ekta-ektarya yung mga lugar na nakita nila kung saan sila pwedeng magtanim ng tea plants. So, yung pa-layer kasi guys, mountain siya, diba? Sa pababa ng ganyan. Para yung water pababa din. So, kung makikita nyo yan guys, lahat yan ay, yung nakikita nyo yan sa baba na yan, ay puro yan mga tea. Then, nung panahon na yon ay, nagtayo sila ng tirahan na mga manggagawa. Then, syempre, ang mga manggagawa nila dito guys, ay mga Indians. So, etong place na to, kung makikita nyo, ayan. Ayan. So, yun yung room namin. Then, kasama yung laba-laba dyan, yung manggagawa. And then, ang ginawa nila guys, dito, nung umalis yung mga British, nung umalis sila, ibinenta nila ngayon etong tea state doon sa mga Indians na naka-afford ng lugar na ito. So, ang ginawa pero yung mga tea plants, nanatili sila hanggang ngayon. So, pinapalitan lang kasi may time lang, may time limits yung mga plants I think. Then, papalitan mo siya. Then, so, ang ginawa ng mga nakabili neto guys, nung tea plantation, i-convert nila ngayon yung tirahan ng mga workers into homestay, na kung saan ngayon ay pinupuntahan ng mga turista. Kasi guys, dito sa tea plantation, dun sa tea plantation, kung gusto mong ma-enjoy yung tea area, yung tea plants, kasi may birding din dito, may mga bison. Oh, those I think, baby, there are 2 big birds there. There. There, two. They're gone. Make it fast. There na. Napakakapal kasi guys ng fog na. Tignan nyo. Sorry. It's not eagle or hornbill. So dito guys ay pumunta rin kami dahil sa gusto namin ma-enjoy yung area. So eto yung room na to guys. Nung time ng mga ulitin natin ha, ito ay tirahan ng mga manggagawa dito sa plantation. Pag sinabi natin manggagawa, sila yung namimitas ng mga dahon ng leaves. Hindi dahon leaves, mga dahon ng tea. Then, dinadala nila ito sa factory na nandito mismo sa loob ng tea plantation. Then, doon nila ipinaprocess yung iniinom nating tea. So, meron tayong tea bags. Yung mga sinasabi nila, kapag nasa tea bags daw, ito yung mga medyo low quality. Yung isa naman, yung nasa box or tinatawag nating loose tea, ito yung mas masarap. So, meron silang klase kung paano pinipitas din yung dahon. Meron yung 2 badlang, yung parang 2 dahon, yung mga malalaki. So, ulitin natin. So, dito sila nakatira noon. And then, nung ibinenta ng mga British itong area na to, ay i-convert nila at inayos nila at naging tourist area na nga guys. So, pwede kang pumunta dito, magbubook ka lang ng room. And then, pwede mo nang libutin yung tea state.
So, sightseeing guys, napakaganda. And then, basta careful ka lang guys kasi may mga elepante dito, may mga bison. Yung bison na tinatawag nila guys is para siyang, ang itsura niya ay yung kalabaw sa atin. Pero mas aggressive sila. So, hindi sila pwedeng matame. And, nakakalat lang sila. And very, very careful lang at hindi mo sila pwedeng lapitan kasi pwede silang umatake at pwede kang masaktan. So, kailangan pag umiikot ka, meron kang kasamang local guide dito. And then, of course, babayaran mo yon kung gusto mo ng birding or iikot-ikot lang doon. So, ito yung tomorrow guys, alis na kami dito. Ito yung, 3 nights and 4 days kami dito. And then, ang kagandahan nito guys, kami lang yung nandito. At, ayan, yung nasa likod ko guys ay tea plantation, malawak na malawak. So, live lang tayo kasi mamaya nga pala ay pupunta tayo, ay magsa-sightseeing tayo, safari. Safari tayo pupunta mamaya, 3 o'clock, pagkatapos ng lunch namin. Pagkatapos ng lunch, magpapahinga din. Yung guide namin, pipikapin kami around 3 o'clock, then iikot tayo guys. Hindi ako makakapag-live mamaya kasi yung signal kasi dito guys, on and off. Kasi guys, yung pattern kasi guys ng lupa dito is pabundok, pababa. So, paikot-ikot lang siya. Ikot-ikot lang siya. Parang sa Baguio lang guys. So, napapalibutan. Kahit may tower doon, yung signal is paputol-putol. So, walang kaya gumagamit kami dito ng Wi-Fi. So, kakain na tayo. 1:30. Tell them to ready the food. Yeah. So, and one more thing guys, ang mga ang kulay ng mga bahay pala dito guys, yung mga lumang struktura nung panahon ng British time ay ito yung typical na makikita nyo. Papakita ko sa inyo. Ito. Yan yung kulay. Red, maroon ba yan? And yung tiles, ayan. Then yung door, ganyan din yung white. Yan yung typical na kulay na makikita mo dito sa tea plantation. So, thank you guys for watching. And, kukuha na lang ako ng mga short clips ng mga tea plantation mamaya. Kasi paputol-putol nga yung signal. And, ayan. So, papakita ko mula doon. Ito yung room number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Then guys, doon ay naglagay sila ng kitchen. And napakaluwang ng kanilang kitchen area. So masarap yung food nila. Puro lang siya vegetables. So, kakain tayo mama. And kagabi guys, nagkaroon kami ng bonfire. And the good thing is kami lang dito. Kaya enjoy namin yung place. Kasi kami lang. And then, tahimik. Hindi kasi ako makapunta guys doon. Basta makikita nyo yung tea plantation doon. Ayun siya. And then, kung makapapansin nyo guys, kunting-kunti lang yung mga puno. So, that's it for today. Pinakita ko lang yung lumang struktura na itinayo nung panahon ng British time. Then, ang kakapal guys ng wall. Pati yung poste niya, kaya yung internet guys, yung internet, hindi siya pag pumasok ka sa loob, wala na siyang internet. Pero pag nasa labas ka, yung wifi, malakas. Pero pag pumasok ka sa loob, wala. And then yung weather din guys dito ay malamig siya sa gabi. So kailangan mo ng warm clothes or sweater. Then sa umaga din malamig hanggang 8 ng umaga malamig. Then pagdating ng 6, nagsisimula na ding lumamig. Then, tignan nyo yung fog din. Ayan. So, and tahimik din dito guys. And maraming birds. So, yung mga manggagawa dito guys, dito na rin sila nakatira. Dito sa loob ng tea estates din na rin sila nakatira. Then, yung mga kids nila lumalabas para mag-aral. Then, ang kagandahan dito guys, sa tea plantation, merong mga bus na pumapasok para sa mga locals na pwedeng pumunta doon sa market. So, araw-araw guys. So, kahapon nang lumabas ka, merong
4 buses na paruot pa rito para mag-pick up ng mga mag-aaral, ng mga locals na pupunta sa palengke or yung mag-aaral. So, hindi burden yung nandito ka. Kaso nga lang guys, yung mga pag ano dito, mahirap din yung buhay kasi hindi ko alam kung magkano yung sahod nila. Pero siguro sabi ng asawa ko is nakakuha naman sila ng magandang sahod. Enough to survive. So, that's it for today. Thank you guys for watching. Bye-bye. God bless us all.